Mga bagay na ngayon mo lang malalaman. Siguraduhin mo lang na matatapos mong videong ito dahil nasa dulo ang sigurado kung hindi mo pa alam. Naiisip mo ba kung saan nanggagaling yung nawawalang dugo sa'yo pag nasusugatan ka? Mali ka, hindi sa tubig. Ang dugo mo ay nagmumula sa bone marrow. Ang bone marrow ay ang laman sa gitna ng buto mo. Dito nagge-generate ng dugo ang iyong katawan at ang prosesong ito ay tinatawag na hemopoiesis. Alam mo ba na ang timbang ng ulap ay umaabot sa milyong tonelada o 1 bilyong kilo? Ang ulap ay tubig pero saan yung gas? Sa loob ng ulap may sobrang maliliit na parang patak ng tubig. Kaya hindi ito nalalaglag dahil sa sobrang liit nito, mas magaan pa ito sa hangin. Kapag nagsama-sama ang maliliit na tubig na yon, syempre bibigat. At pag bumigat na ito kaysa sa hangin, tsaka na ito babagsak at magiging ulan. Alam mo din ba na may dalawa tayong uri ng ugat sa katawan? Ang ugat na nakikita mo sa katawan mo ay tinatawag na vein, at ang di mo naman nakikita ay artery. Ang artery ay naghahatid ng oxygenated blood sa iyong katawan. Sila din ang nagdadala ng nutrisyon at lakas sa buong bahagi ng katawan mo. Kapag tapos na sila sa kanilang trabaho, tsaka na sila magiging deoxygenated blood na dumadaloy naman sa vein. Ang vein naman ay ang nakikita mong ugat at dito rin dumadaloy ang deoxygenated blood sa iyong katawan. Dala-dala rin ng mga dugong ito ang mga iba't ibang uri ng waste sa katawan mo upang malinis at mailagay sa tamang bahagi ng internal body mo. Pero bakit ang vein ay nakikita at ang artery ay hindi? Mas mahalaga ang artery kaysa sa vein, kaya mas kailangan nito ng proteksyon ng iba't ibang uri ng tissue gaya ng muscle, skin, at iba pa. Alam mo, ang galing talaga ng Diyos dahil ginawa niya to sa katawan natin. Dahil kung masugat man ang artery mo kahit maliit lang, pwede kang, alam mo na, hindi gaya ng vein na hindi ganun kaselan. Kaya kung hindi ka naniniwala na totoo yung sinasabi ko, ano pa yung hinihintay mo? Sugatan mo na yung ugat. Eto, di mo to alam. Ang honey ay hindi nasisira o napapanis kahit ilang taon pa ang abutin nito. Noong 2012, natagpuan ng mga archaeologists ang isang honey na nakapreserve sa libingan sa Egypt. Sabi sa kanilang pag-aaral, mahigit 3,000 years na ito mula nung preserve at sobrang safe pa daw itong kainin hanggang ngayon. Pero paano ito nangyayari at paano ito nangyari? May tatlong dahilan kung bakit hindi madaling masira ang honey. Una, ang honey ay may napakababang water level. Ang mga lugar na may mababang water level ay hindi gustong tirahan ng mga bakterya dahil hindi sila makakasurvive ron. Pangalawa, ang honey ay natural na acidic at hindi rin dito makakasurvive ang mga pathogen. Ang pathogen ay organism kung saan nagmumula ang maraming uri ng sakit. Pangatlo, natural din sa katangian ng honey ang hydrogen peroxide. Para madali niyong maintindihan, ang hydrogen peroxide ay pumapatay ng mga infection at bakterya. Madalas itong makikita sa mga gamot sa sugat gaya ng agua oxinada, yung bumubula. Dahil sa tatlong katangiang ito kaya hindi madaling masira ang honey. Alam mo rin ba na ubos na yung brain cells ko ngayon? Kaya hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Paalam!